Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Shrine. Tayo po ang lahat para sa tumayo po ang lahat para sa pagsisimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayong araw ng linggo, araw ng tagumpay ng Panginoon mula sa kamatayan at kasalanan. Araw din natin, mga anak ng Diyos, para ipagdiwang ang kanyang tagumpay at pagmamahal. Dahil bawat linggo ay gusto niyang malasap natin ang kanyang mga biyaya, kaloob. Kaya halina't ipagdiwang natin ang kanyang pagmamahal sa atin at sa pamamagitan nitong banal na misa. Ang mga misa natin sa buwan ng Nobyembre ay nakalaan para sa mga yumao. Kaya sa simula ng ating pagdiriwang ay mayroon tayong maikling rito para alalahanin sila. Bilang paggunita sa ating mga mahal na yumao, inilagay sa kahong kulay lila ang kanilang mga pangalan. Ang nakasinding kandila ng Pasko ay sagisag ng ating Panginoong muling nabuhay na nagtagumpay laban na sa kasalanan at kamatayan at nangako ng bagong buhay sa mga nananalig sa Kanya. Ang kahon ay nalambungan ng puting tela na nagpapaalala sa puting kasuotan natin nang tayo ay binyagan, tanda ng ating karangalan bilang anak ng Diyos. At bilang taglay at sagisag ng ating pagmamahal at panalangin sa mga yumao, ilalagay ngayon ang insenso.
Puno ng pagtitiwala sa ating Diyos na mahabagin, panalangin natin nitong ating mga minamahal na yumao sa misang ito. At upang tayo magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, hilingin natin sa ating Diyos ang kanyang awa at pagpapatawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo, kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po'y magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, wikain mo ko, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagbati sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid sa nakikiisa sa ating pagdiriwang, ating pagsamba ngayon dito sa ating shrine, at gayon din yung mga kapatid na nasa ibang dako ng daigdig. Welcome sa ating pagdiriwang. Isa sa mga hindi ko makalimutan na karanasan sa Rome noong ako'y nag-aaral ay yung pagdating ng mga panahon ng mga buwan na ganito. Nag-aaral ako ng mga 3 years and a half doon. Pagdating ng mga towards the end of October, November, December, ito yung panahon ng otonyo, no? At ito yung colorful, sabi nga nila, season of the year. Kasi ito yung panahon ng dahan-dahan na ikangay magbabago yung mga lalong-lalo mga dahon, no? Napaka colorful, no? Lalo na yung mga naglalaglagan na, ano. Sabi nga kasi lalong-lalo na yung pinasukan kong school ay nandun sa medyo top of a hill, the so-called Aventine Hill, no? Lalakarin mo yan, no? Lalo na yung pababa, makikita mo yung mga puno, mga kahoy, napakagandang tingnan. Sabi nga, nagbibiroan nga kami ng mga classmate ko pagbaba kami. Wow, ang ganda naman, napaka-romantic itong ating view na ito, no? Sa makikita mo. Lalong-lalo na siguro kung sabayan mo ng The Falling Leaves ng kanta, sabi na. Pero on the other hand, it evokes also that view, that scenery of certain sadness, no? Kasi ito yung prelude na ng
barren season of winter. So itong autumn season evokes rapid changes. It evokes the end, the idea of the end, the fading colors of the world. Kaya nung nag-meditate, pinagninilayan ko itong mga pagbasa ngayon, sumagi sa aking isipan itong image ng autumn ng Rome, at least ang Rome, at yung kanyang mensahe, no? The passing reality, no? Yung na minsan na makikita mo na lang ito yellow na, namamatay, parang patay ng lahat. Ito siguro yung message na pinatutungkulan din ng ating pagbasa ngayon, lalong-lalo na yung paggamit ng imahen ng, sabi nga, sanga. Makikita nyo yung isang sanga na biglang may uusbong, at ito'y nangangahulugan ng bagong yugto ng buhay. Napaka powerful image, ika nga itong imahen ng isang sanga na barren, walang kadahon-dahon, na biglang uusbong. Ang mensahe makikita natin doon sa pagsasalaysay ngayon, na sa likod nitong karanasan, yung mga nakakakilabot na isinalaysay ni Jesus doon sa Ebanghelyo ngayon, ay nandoon din yung butil, ika nga, ng pag-asa. Maintindihan siguro natin na ito yung nakakakilabot na pangitain na sinabi ni Jesus. Ayon sa mga dalubhasa ay nung isulat ni San Marcos itong Ebanghelyo, pagkatapos ng year 70, yung year 70 ay napakahalaga para sa kanilang kasaysayan dahil ito yung pagkawasak ng siyudad ng Jerusalem. At yung violence, yung karanasan nila ng pagkawasak ng kanilang minamahal na siyudad ay sadya namang nakakawalang gana, nakakawala ng pag-asa. Nasira yung kanilang templo, yung mga natira, kasi mayroong revolt, no? Mayroong nag-revolt itong mga Hudyo against the colonizing power. No? For 4 years, from 66 to 70, ay nakipagdigmaan hanggang natalo sila. Ayun. Karamihan ayon sa mga description ng mga historians, yung mga rebelde ay ayun, ipinako sa krus, no? Para makita at takutin yung mga mamamayan. At yung mga tira ay yung dinala sa kung saan-saan nakarating dahil sa pagkatalo nila. Ito yung imahen kung saan nanggagaling si San Marcos nung isulat niya itong kanyang ebanghelyo. At inilapat niya yung mga salita ni Jesus dito sa sitwasyong ito. At yung mga sinabi sa sinauna, mga propeta, at ang pangako ng Panginoon na siya'y darating muli, ayun, pinagtagpi-tagpi. At ito nga na ngayong imahen ng totoo na mayroong darating na pag-uusig o paghuhukom.
At darating ang Panginoon bilang tagapagligtas na huhukom sa mga nabubuhay at mga namatay, sabi nga natin sa creed. Pero para sa mga sumasampalataya, ito rin yung kanyang pagliligtas. Kaya ngayong napakagandang imahe na totoo nga na nangyayari ito. Pero be sure also, parang sinasabi ni Jesus, na kagaya nung sanga na parang patay, ay uusbong itong kanyang mga dahon, ay ganun ding kasigurado ang pagliligtas ng Diyos para sa mga sumasampalataya sa Kanya. At yun na nga, pagdidiinan pa niya, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Sa gitna ng ating mga walang katiyakan na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, muli sa likod nitong kagaya ng mga imahe ating napakinggan sa mga pagbasa ngayon, ay pinapaalala rin ng ating Panginoon ng kasiguraduhan ng kanyang pangako, pagmamahal, at ang kanyang salita. And this should be a source of hope and joy for all of us. Kaya sa gitna ng walang katiyakan, and I'm sure itong karanasan natin ng pandemya ay nagyumanig sa ating mga pinanghahawakang securities. No? Nakala natin ay walang makayayanig nito. The economic system, the order of the world, biglang huminto. And the Lord is challenging us today to see where we have placed our trust and confidence. At muli ang kanyang panawagan ay, nasaan mo ba at kanino mo ba inilagay yung iyong pagtitiwala? And we should remember His beautiful words today. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. And that word is not only a word, salita, kundi the word that became flesh, Jesus Christ Himself. Ito yung pangalan ng ating shrine. No? Jesus, the divine word made flesh. No? Kaya ito rin yung ating debosyon, no? Na ating iminumungkahi. Ang debosyon natin kay Jesus na nagkatawang tao, ang salitang nagkatawang tao, ito'y walang yayanig nito. And this is the beauty of our devotion to Jesus, the divine word. No? Lahat ay dumadaan kay Jesus. Kaya nga, siya ang ating tulay patungo sa Ama. At wala nang yayanig pa sa tulay na ito ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, bago magsimula ng misa, actually every Saturday, we have the devotion to Jesus, the divine word, na sana'y ang ating Panginoong Jesus, Diyos at kapatid, na siyang nag-ugnay sa atin, sa Diyos, siya ang ating tulay, ay dapat sa Kanya tayo kumapit. At ito yung Kanyang paalaala. His word will never pass away. Kaya sa gitna ng ating minsan nakakalungkot, nakakawalang gana, nakakawalang pag-asang sitwasyon natin, ay napakagandang buksan muli natin
ang ating puso sa salita ng Diyos, sa kanyang mungkahi, aral ngayon. Kagaya ng kanyang pagmamahal na walang tatalo, walang gagapi nito. Ang Eukaristiya nating pagsasaluhan ay pagpapakita muli ni Jesus ng katiyakan ng kanyang salita, ng kanyang pagmamahal. Kaya sa misang ito, muli nating ibulong sa Diyos, Panginoon, patatagin mo ang aking pag-asa, ang aking pagtitiwala sa iyo. At yun yung diwa din ng ating dadasaling creed. Ipinapahayag natin ang ating pagtitiwala sa ating Diyos, kay Jesus, ang banal na salita na hindi naglalaho. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ating pagtitiwala sa Panginoong nating nagmamahal sa atin. At sabay-sabay nating dasalin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon dumalangin tayo sa dakilang Ama na tayo'y bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras na kanyang itinakda. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga lider ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga punong bayan ang isang lipunang makalangit, makatarungan at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala, dala ng kamunduhan, abuso at karahasan. Tahaki nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa dahil sa salot na COVID-19. Bigyan mo rin ng sapat na lakas ang mga nag-aalaga sa kanila, lalong-lalo na ang mga frontliners. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Jesucristo, Panginoong ngayon at magpakailanman. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain, ating mga panalangin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, at upang kami pagindapating paunlakan ang iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang mga iyong mga utos ay sundin namin kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ang iyong kagandang loob kami iyong ibinukod, upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaliktan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na parinito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa
at ni Honesto naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito at sa buwan ng Nobyembre. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Isa pang katiyakan ng ating na nakabase ng ang ating pagtitiwala at pag-asa ay dahil ginawa tayong mga anak ng Diyos. Kaya buong galak, pasasalamat tayo ngayon manalangin sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iligtas mo kami sa lahat ng masama, at iligtas mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang katiyakan ng ating buhay. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na.
Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reynadamets. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. As the IATF protocol eases up, please be informed of the Shrine's Mass schedule that is open to the public. Mondays to Saturdays, 6:30 a.m. and 6 p.m. Sundays at 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., and 6 p.m. To ensure the safety of everyone, observance of health and safety standards such as social distancing, wearing of face masks and face shield, use of alcohol, and taking of body temperature is still in place. Please bring your vaccination cards or IDs to be presented at the entrance. Thank you from Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. At sa susunod na linggo ay ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari, ang pangalan ng ating seminaryo. Kaya yung mga misa ay ng linggo pareho, pero yung main mass ay alas 4 ng hapon at ang prosesyon papunta doon sa gym alas 4 ng hapon. Magsitayo po ang lahat. Sa huling bahagi nito ng ating pagdiriwang, muli nating hingin ng awa at pagkalinga ng ating Diyos para sa mga yumao. Manalangin tayo, lalong-lalo na para sa ating mga yumaong minamahal sa buhay. Sa iyong muling pagkabuhay, Panginoong Hesukristo, wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga namatay sa pagkabanal. Kaya isinasamo namin, ipagkaloob mo sa iyong mga lingkod ang kapahingaan sa piling mo at sa tabi ni Abraham. Ipagkaloob mo sa kanila mula kay Adan hanggang sa kasalukuyan sa mga nanalig sa iyo ng buong katapatan, sa aming mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga tagapagtaguyod na isabuhay sa ibang pamaraan at kondisyon ang kanilang pananampalataya patungo sa iyo at marapatin silang makasama sa iyong makalangit na kaharian. Hinihiling namin ito sa mahabaging Ama, sa ngalan mo, O Kristo. Amen. Kapayapaang kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mamahinga nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong mga gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.
puno ka ng grasya, ang Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala. Sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan